Kumusta? Ako si Light mula sa Baguio. Kung hindi mo maintindihan ang mga sasabihin ko sa video na ito, ay i-click mo lang ang closed caption na nasa baba ng video natin para sa ganon makita mo ang mga subtitles. Maglalagay ako ng Ingles na subtitle para sa ganon maintindihan ng mga bagong manonood natin at syempre para na rin sa mga bagong nag-aaral pa lang ng Tagalog. At ngayong araw, ang pag-uusapan naman natin ay importante nga ba ang pagkakaroon ng mataas na grado sa totoong buhay? Oo nga no, importante nga ba ito sa totoong buhay o pagkatapos nating mag-aral? Sagutin natin yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa kung saan nga ba muna importante ang magandang grado. Una sa listahan natin ay syempre naman sa paaralan. Kapag tayo ay nag-aaral, kailangang maayos ang mga grado natin. Kasi, para makapunta tayo sa susunod na baitang, kailangang pasado ang grado. Noon, meron kaming tinatawag na pasang-awa. At ang pasang-awa na grado ay nasa 75. Pero nung tumagal, ang alam ko ay kailangan mong abutin ang kahit 80 para naman maayos ang grado mo at hindi ka na mahihirapan sa pagtungtong sa susunod pang baitang. Bukod naman sa eskwelahan at para makatuntong sa susunod na baitang, kailangan din natin ng mataas na grado kapag tayo ay nag-a-apply ng scholarships. Ngayon, ang scholarships ay binibigay sa mga estudyante na talagang magagaling sa pag-aaral, matatalino. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangang sobrang talino mo para magkaroon ka ng scholarships. Sa katunayan, ang naalala ko noon, nung mga nag-aaral pa ako, ang pinakamababang grado mo ay dapat nasa 80. Hindi ka na dapat bababa doon. Parang kumbaga yun yung pasang-awa na level kapag mag-a-apply ka ng scholarships. Pero parang pagkatapos ng ilang mga taon, pinataas yata ito ng 85 para parang mas dapat galingan daw yata ng mga estudyante. Ngayon ang mga scholarships na alam ko at mga nasalihan ko ay ang tutok nila ay sa grado. Kailangang hindi mababa ang grado mo, kailangang lahat ng subject na kinuha mo ay pasado at kung ikaw naman ay nasa kolehiyo, dapat hindi ka bababa ng 18 ang units na kukunin mo sa kolehiyo. Ibig sabihin, kapag sabihin na natin nakulangan ka ng 1 o 2 units lang, wala na, matatanggal ka kaagad sa scholarship na yon. Pero pwede sigurong makiusap ka para ipaliwanag kung bakit nga ba yun lang ang nakuha mong units. Pwedeng dahil wala na sigurong ibinibigay o wala nang nakabukas na pwede mong i-enroll na subject at iba pa. Basta hindi ikaw yung may kasalanan kung bakit hindi ka nakakuha ng kahit sabihin na nating 18 na units o pinakamababang units na dapat makuha mo. At sabihin na natin na tapos ka na sa pag-aaral. Ngayon, lalabas ka na sa akademya at papasok ka na sa totoong buhay na sinasabi nila sa labas na ng eskwelahan, pag-aaral at iba pa. Ngayon, ang napansin ko na parang nagiging problema ng mga bagong graduate pa lang, kapag mataas ang grado nila, ang iniisip na nila ay automatic na tatanggapin na sila sa isang trabaho o automatic na magkakaroon na sila ng magandang trabaho. Hindi sila magsisimula sa pinakamababa o hindi ganun kababa ang magiging sahod nila. Yun ang karamihan ng napapansin ko. Sa aking personal naman na karanasan, nung pagkatapos kong graduate sa kolehiyo, naghanap agad ako ng trabaho. Ang katunayan ay nag-apply muna ako sa opisina. At yun nga, nag-apply ako bilang isang guro sana, pero nakuha ako bilang isang manager, admin manager. At doon,
doon ko nakita na hindi sila nakabase sa kung anong tinapos mo, anong grado mo, at yung mga iniisip ko na doon nila ibabase. Ako kasi, hindi ko akalain na kukunin nila ako bilang manager. Kasi ang ina-applyan ko lang ay guro. At yung mga kasabayan ko nung nag-a-apply ako noon, ang tataas na mga pinag-aralan, ilang taon silang nagtrabaho. Ako wala pa akong alam sa ganong trabaho eh. Ang meron lang ako, yung papel ko, yung resume ko, at yung sarili ko. Yun lang yung dala ko. Wala akong masasabing karanasan ko na maayos o talagang masasabi mong subok na. At ang napansin ko noon, sa skills sila bumabase. Hindi mo pwedeng sabihin na, kasi totoo din naman, na kahit nasabihin natin na sa paaralan, ikaw yung pinakamatalino, ikaw yung pinakamataas ang grado, hindi yun yung basihan kung may natutunan ka ba o may nakuha ka bang skills, kakayahan. At yun nga, ang siguro, nung oras lang na yun lang ang meron ako, kakayanan at kakayahan. Yung skills lang talaga ng pagtuturo, siguro yung nakuha ko. Kaya hindi natin masasabi na kapag mataas ang grado mo, sigurado na maganda rin yung magiging trabaho mo. Hindi lahat ng pagkakataon at hindi sa lahat ng tao nangyayari yun. Oo, merong mga tao na talagang pinalad, talagang swerte nila na ganun yung nangyari sa kanila. Katulad nung isang kakilala ko, naging kasama ko din siya sa eskwelahan noon at talagang matalino siya, matalino kung matalino at syempre, meron din siyang skills. At nung graduate kami, hinabol talaga siya ng mga kumpanya. Pinag-aagawan talaga siya at yun, maganda yung naging trabaho niya ngayon. Meron namang iba na kilala ko din, matalino naman sila. Meron din silang mga, sabihin natin napasama din sila sa mga Latin honors, pero hindi inaasahan na, hindi ganun kaganda yung napuntahan nilang trabaho. At kasi para sa akin, hindi lang grado ang importante. Kailangan samahan mo din ito ng skills, mga kakayahan mo. Hindi pwedeng isa lang ang meron ka. Hindi pwedeng grado lang. Kasi kailangan mong makipagsabayan din sa ibang tao, sa pagbabago din ng sistema ng paghahanap ng trabaho, sistema ng paano gawin tong trabaho na to at iba pa. At yun lang ang masasabi ko para sa video neto. Importante nga ba ang pagkakaroon ng mataas na grado sa totoong buhay? Ang sagot ko dyan ay hindi. Kasi kailangan mo ng skills. Kailangan mo ng kakayahan. Bilang isang guro, ang masasabi ko, ang mataas na grado ay nagpapakita lang na meron kang ginagawa sa paaralan, na kaya mong sagutin ang mga pagsusulit at pumapasok ka sa paaralan. Pero hindi nito mabibigyan ng grado o hindi nito masisigurado na meron ka talagang natutunan o kaya mo na talagang mamuhay sa labas ng akademya, ng paaralan. Hindi ibig sabihin na mataas ang grado mo, meron ka ng skills na nararapat para mabuhay sa totoong mundo o para makakuha ng maayos at magandang trabaho. At yun lang naman. Salamat sa panonood. Sana ay may natutunan tayo ngayong araw na to. At gaya ng dati, huwag kakalimutan ng mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag din kakalimutan ang mag-comment kapag ikaw ay may mga katanungan, suggestion, o ano pa man yan ay i-comment mo lang din ito sa baba. Ang tanong ko sa inyo, importante nga ba ang pagkakaroon ng mataas na grado sa totoong buhay? Hanggang sa susunod at paalam!